Tinalakay ng opisyal ng barangay tour guide sa Madlum Cave kung paano gagawing ligtas ang paglilibot sa lugar kasunod ng trahedya sa mga estudyante ng Bulacan State University. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, katatapos-tapos nga lamang ng tinatawag na special hearing sa pagitan niya ng sangguniang barangay ng Sibul dito sa San Miguel, Bulacan. Kasama na nga yung 42 miyembro ng Madlum Tour Guide Association. At katabi natin ngayon si Kapitan Bogart Ligon. At tanungin natin siya, Kap, ano po yung naabot nitong pag-uusap ninyong ito? Ang aming napag-usapan ay nagsabi ko na dadaan sila rito, mountaineer o turista, dumaan muna rito at kumuha ng clearance para lalong maging maganda at maayos ang pagpunta nila sa Madlum. So bilang tugon naman, Pia, nandito rin yung yung presidente ng Madlum Tour Guide Association. Katunying, ano naman po yung tugon ninyo diyan, na kailangan dati diretso na doon sa mga turista, nangyari na po ang trahedya, ano po ang gagawin niyo naman ngayon? Sa amin pong pag-uusap kanina ay obligado sumunod kami sa mga napakausapan dito sa pulong na ito sa lalo ikaayos at ikasisigla ng mga dumadayo sa aming lugar. Sige po, maraming salamat, Katunying. So, Pia, baka may mga katanungan ka pa kay Kapitan Ligon? Oo. Ian, para kay Kap lang, kung meron ba silang nakikitang pagkukulang halimbawa doon sa mga dati na nilang pinapatupad na patakaran at kung meron bang mga kailangan baguhin dahil nga doon sa nangyaring insidente? Kasi nga, di ba, hindi ata ito yung unang beses na nangyari ito, Ian? Apo. Kap, meron pa po daw kayong ipatutupad na mga pagbabago dahil nangyari po ulit itong aksidente po dito sa inyo pong lugar. Gaya po na sinabi ko, kahit na dalawa lang o tatlo ang mga mountaineer o turista, dapat lang na dumaan dito sa barangay para maganda po at may record sila rito sa aming barangay nang alam namin kung sino ang nawala o kung napano o naligtas sila dito sa aming barangay. Kap, nabanggit din kanina, sabi ninyo at napag-usapan din ng mga tour guide, kailangan din nila ng mga gamit. Ano ba yung mga gamit na kailangan mabili para sa kanila? Yun nga po, napag-usapan namin ang mga safety measure at mga gamit na kung ano-ano. Sana po merong mag-donate sa amin dito sa aming barangay para lalong maging safety ang mga tao na nagpupunta rito sa Madlum. Maraming salamat, Kap. Pia, dumating din dito kanina si Ferdinand Chongson, yung municipal administrator ng bayan ng San Miguel. At sinabi rin niya, Pia, na lahat ng mga tour guide dito sa Sibul ay ise-seminar daw ulit ng kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. At yung mga pangangailangan naman daw, gaya nga ng mga communication equipment, yung mga safety equipments para sa mga turista, lalo na sa mga estudyante, ay sisikapin daw nilang mai-provide yan. Pia? Ian, mabilis lang, linawin ko lang kasi sabi ni Kap, kailangan magparehistro na sa kanila para malaman nila kung may nawawala. Ibig sabihin, dati, basta't may kasama kang tour guide, hindi mo na kailangan magparehistro sa barangay? Oo. Tama, Pia. Dati kasi yung nakagawian, kumukontak na yung tour operator doon sa Madlum Guide Incorporated at nakakadiretso na sila doon sa mismong tourism site. Yun nga yung mga tourist spot dito, kagaya ng Madlum Cave, yung Madlum River at yung Mount Panalmon. Pero sa pagkakataong ito, Pia, sinasabi nga nitong si Kapitan Ligon na mas mainam na dumaan na sila rito. Sinasabi nga niya na parang kapag dumaan sila rito at nagpaalam, ang mangyayari, magkakaroon na talaga ng responsibilidad ang barangay na padalhan sila ng security force doon o ng guide din mula sa barangay para kung magkaroon man ng hindi naasahang pangyayari, mabilis ang magiging komunikasyon, makakatawag ka agad ng responde at maaaring yung may mga training sa ganitong tourist spots yung kanilang ipapadala para mas mabilis yung kagyat na tulong. Pia. Maraming salamat, Ian Cruz.